Hi guys! This is the chapter 2 of the book I Love You by Martin Borrow. Last time ay pinag-aralan natin ang real meaning of love. Kaya kung hindi mo pa ito napanood ay stop ka muna at balikan mo yung previous video ko para hindi ka malito. Ngayon ay alam mo na kung paano malalaman ang totoong love. Pag-usapan naman natin ang dynamics of dating na makikita sa chapter 2 ng book ni Martin Borrow. Bakit nga ba marami ang sumasablay sa dating stage? Kasi ginagawa lang natin itong pampalipas oras. Pero sabi sa book, dating is a serious tool. Here are the guidelines to explain further. Number 1. Choose quality activities. Spend quality time together. Choose activities where you can actually talk. Hindi enough yung magkasama lang kayo palagi, pero lagi naman nakatutok sa screen and nanonood lang kayo. Mas maganda daw yung interactive dates gaya ng hike, cookout, or simpleng paglalakad kung saan mapipilitan kayong dalawa na mag-usap. You need opportunities to know and evaluate each other deeply. Hindi yung puro kilig and forma lang yung lagi nyong nakikita sa isa't isa. Number 2, the art of asking wise questions. Communication means asking questions that reveal the hearts. Maraming ang mga nagdi-date na mahiyain or tahimik lang. Pero para mas maging effective yung date nyo, you need to learn the art of asking questions. Don't just ask questions na yes or no na para bang nag-i-interview ka lang. Instead of asking, nagustuhan mo ba yung concert? Ask, what do you think about the performance? Para mapilitan siya mag-explain. Listen intelligently to how they talk about life, goals, family, lifestyle, education, kasi out of the overflow of the heart, the mouth speaks. Number 3, establish strict boundaries. Protect your purity and say no to sexual activities. So, ang pinaka-crucial ngayon, guys. Sabi sa book, we should avoid activities that have the potential to lead into intercourse, gaya ng kissing, petting, at pagpapadala sa bugso ng laman. Bakit? Dahil kapag pumasok ang sex sa relationship, nadidistract tayo. Sex before marriage encourage disrespect, and it bypasses the serious questions about marriage. Nagawa nitong bulag ang mga magkakasintahan para makita ang mga red flags ng character. Pero alam nyo ba ang pinakamagandang part ng chapter 2 ng book na ito? Martin Borrow reminds us na hindi natin kailangan hulaan ang future ng mag-isa. He shared the story of Eleazar, Abraham's servant, na naatasang maghanap ng mga papangasawa para kay Isaac. Nang makarating siya sa balon, ano ang kanyang unang ginawa? He bent his knees and asked guidance. At sinagot ng Diyos ang panalangin niya sa pamamagitan ni Rebecca. The book points out na ang Diyos natin ay napaka-personal. Hindi lang siya interesado sa kaligtasan natin. Concerned din siya sa love affair natin, sa ating pamilya, sa ating mapapangasawa. He wants to be our ultimate guide. Sabi sa book, the Bible is actually Christ's love letter to us. Kapag binabasa natin ito, we are listening to the very voice of Jesus. At kung piling mo sugatan ka ngayon mula sa mga nakaraan mong maling relasyon, He is ready to cast your past failures into the depths of the sea. Ang kailangan lang natin gawin bago tayo sumabak sa pakikipag-date ay lumapit sa Kanya, makinig sa Kanya at sabihing, Lord, kayo na po ang bahalang mag-guide sa puso ko. In short, ang intelligent dating ay nagsisimula sa isang matatag na relasyon sa Diyos. Bago mo ibigay ang puso mo sa isang tao, siguraduhin mo munang nabigay mo ito sa Panginoon. Kayo, isinasama nyo ba sa prayer nyo ang inyong future partner o yung inyong kasalukuyang karelasyon? I-comment nyo naman sa comment section at paki-like and share ang video na ito sa mga kaibigan nyong naghahanap ng love pero nakakalimutang manalangin. See you sa susunod na chapter! Bye!